Magandang araw Ma'am Karen Blair. So ito na po yung order nyo pong sewing machine natin na Brother Fine Tension. So lacy po yung ano niya. So ito po yung selector natin sa mga design, reflector, indicator, speed control, refilling thread. Tatalin nyo lang po yung sinulit nyo na ganyan. So ayun po siya, nagre-refill na po siya. Ididimo ko po sa iyo kung paano po tayo gagawaan ng sinulit papunta sa needle po ma'am. Panoorin nyo po ito ma'am sa ating YouTube channel sa Mato Panumpang Vlog, Facebook page Mato Sewing Machine Vlog at TikTok shop Mato Sewing Machine. So nandyan po lahat sa ating papel yung ibibigay ko na social media platform po namin ma'am. So, salamat po ma'am Karen. So ito na po siya, itataas na po natin ito ma'am Karen. Tapos kukunin natin yung sinulit natin na kulay pink. Idikit natin dyan. So sundan nyo po ma'am Karen yung lahat ng tension po dito. Yung mga nakikita yung may mga awang-awang po ma'am. Ganyan lang po siya. Ipapasok naman po doon. At ididiin nyo po dito sa may maliit na spring po ma'am Karen. Okay, so yabante ko lang po siya para makita nyo po siya ma'am Karen. Ma'am Karen, ganito po yung tamang paglalagay natin ng sinulit. Tingnan nyo po yung karayom nyo po ma'am. Yung flat po nasa likod, yung bilog nasa harap. Pagpapalit po kayo ng needle po ma'am. Kailangan po makita nyo po yung tamang proseso sa pagpalit ng karayom po ma'am Karen. So ayan po siya ma'am, sasagad ko po siya. Pagka naisagad ko na po siya, ikutin ko po to para mahigpitan. Okay, pag nahigpitan, ipasok niya po ito sa butas ng karayom yung sinulid natin na nanggaling dito sa itaas. Then pagkatapos, dito naman po tayo sa baba, gagawa ng video. So okay po ma'am, nagawa natin, ipasok sa butas ng karayom, itataas po natin yan, i-open po natin ito, tingnan natin yung ating bobbing. So ito po siya ma'am, yung mga bobbing natin katulad po ng isang libre. Meron din po tayong mga gamit dito na nakalagay po ma'am, kompleto po siya ma'am. If ever na may katanungan po kayo ma'am, i-PM nyo lang po ako sa Facebook page sa Mato Sewing Machine Vlog. So ito po siya ma'am yung ating bobbing. Ilalagay ko lang po siya ng ganyan kasi may bilog po doon na i-uukit siya dito ma'am. May bilog doon na maliit tapos lulog siya dito ma'am. Okay, so ganyan po siya. Then wag niyo po kalimutan ma'am Karen, hawakan yung sinulid nyo nang galing sa karayom din. Ikutin niyo po ito ng pababa, ganito. Paharap pababa, wag po paikot pababa, ganun, baliktad po siya. Hindi po siya kaya ng sinulid. Ganito po siya ma'am, ayan. Okay, so ayun po yung dalawang sinulid natin. So makikita nyo po yung tamang prosesyon niya kasi may kulay dilaw po siya, nakislanting po siya. Pag ganito po siya ma'am, hindi pa po siya nakapasok ng maayos. So ganito, i-open nyo lang po ito ma'am Karen para makita nyo po yung pinaka-proper na paglalagay ng sinulid. Ayan. Then may indicator po doon na maliit na biak or maliit na hiwa. Ito po siya ma'am, ayan. Dito sa gilid dito, ito po yung indicator arrow po niya. So ayan po siya ma'am, ayan. Okay, then ikutin natin ulit yung sinulid natin na hand wheel para makaya niya po. So ayun po sila. So ayan po siya ma'am Karen, yung perfect at saka accurate paglagay ng sinulid siya may bobbing. Naka-slanting po siya doon ma'am. Ayan, kikita niyo po siya. Tama, tama rin po yun. So ilagay niyo na po ito ma'am. Then subukan natin itahi yung mga spec at details ng ating sewing machine. So ayan po siya ma'am. Ayan yung itsura ng ating sewing machine. Ayan, ayun po yung transformer niya po ma'am. Ayan. Yung wire na black sa transformer, yung wire ng transformer sa outlet po ma'am. Okay, so ito na po siya. Gagawa po tayo ng full video tutorial ng ating sewing machine. So ayan po ma'am, buborda po tayo na number 11. Pag borda po ang gagamitin natin yung like 7, 8, 9, 10, 11. Ang distance lang natin din dito is number 1 lang po siya ma'am. Huwag nyo kalimutan, pang-garterize 7, 8, 9. Then borda niya 10, 11. So 1 lang po siya ma'am para lumabas po yung buong result ng design na ipapagawa nyo po sa ating sewing machine. Then ilagay nyo lang po sa swallow speed kung gusto nyo po. Okay, ilalagay naman natin dyan sa number 10. Ayan yung scallop na sinasabi ko sa iyo. At pwede nyo rin po gamitin ma'am yung sinasabi kong pang-aging. So mamaya gagawin po natin yung pang-aging niya po ma'am. Ayan, napaka-solid itong sewing machine natin ma'am at napakaganda po siya. Okay, di mamaya agingan natin yung pinakalilayan ng tela natin ma'am, yung dito sa dulo para makita nyo po na talaga pong functionable lahat ng ating design. So ito po siya ma'am, ayan. Tingnan nyo lang po siya ma'am kung gaano kasulit po yung ginawa niyang design. Back, ayan po siya. Okay, din gagawa po tayo ng pang-aging ma'am para makita nyo po na talagang meron po siyang pang-aging na stitch at saka design. So ito po siya ma'am, ayan. Agingan po natin ito ma'am, dalawa po ito ma'am, ayan, biyak po siya. So agingan natin siya, pupunta po tayo sa number 13, ayan. Then kailangan po, ilalagay po natin ito sa number 3 para hindi po siya masyadong masisin at malalayo. So normal lang po siya ma'am, ayan. And kung gusto naman po another design para sa pang-aging or pang-cover stitch, pwede po gamitin yung number 12. Ayan, napaka-solid din po yan ma'am.
Okay, so gawin natin yung number 12 natin, ma'am. Back to number 12 po tayo. Napakagandang design din po yan kung kayo po gagawa ng pang cover stitch at saka pang aging. So ayan, napaka-solid po yan para dito sa mga laylayan ng tela natin. Pwede rin po dito, pero ginawa ko sinarado ko at ginawa kong seat cover or close cover yung telang dalawa para hindi po siya makita at hindi po matastas. Ito na po siya, ma'am. Check natin yung ginawa niya. So ito po siya, ma'am. Ayan, nakasarado na po yan, ma'am. Akala mo wala po siyang akala mo wala po siyang tupi, pero nakatupi po yan, naka-cover na po yan siya, ma'am. Ayan po siya, makikita niyo po siya. Yung iba, yung aging, ito po siya, ma'am. Ayan, napaka-solid po siya, ma'am, at napakaganda po, ma'am. Okay, so dito po tayo magte-tension kung maluwag or mahigpit or napuputol yung sinulid or nagbubuhol po, ma'am. So ayan po yung itsura niya po, ma'am. Okay? So gagawa po tayo ng zigzag niya muna, ma'am, para makita niyo, tsaka straight line. Ayan. Okay, straight line gawin muna natin, ma'am, para makita niyo po na hindi lang po zigzag, straight line at saka ang kaya niyang tahiin. So ayan, straight line, din number 3, normal po siya, then speed, pinakamabilis, ayan po siya. Ayan. Ayan, napaka-solid po siya, ma'am. Okay? Then check natin siya, ma'am. Yung ginawa niya. So ito po siya, ma'am, ayan. Straight line na normal stitch. Ayan po yung sa ilalim. Napaka-solid po siya. Okay? Then zigzag naman po para makita nyo po siya, ma'am. Pupunta po tayo sa number 5. Then pwede nyo po i-adjust ito ng number 2 or 2.5 po siya, ma'am. Kasi ang zigzag kasi yan, mas maganda, medyo dikit-dikit. Huwag po malalayo. Opo. Kasi pag dikit-dikit, mas makikita po natin yung perfect na design ng zigzagger niya. Kasi pag malalayo, hindi po natin masyadong makita kasi malalayo. So pag ano po siya, dikit-dikit, number 2 or 2.5, so sobrang ganda po ng tahi niya sa zigzag kasi doon po natin makikita talagang napakaganda po ang zigzag ng ating sewing machine pag nakalagay po siya sa masinsin na design. So malaking zigzag po, ma'am. Ayan, then medium na zigzag. So napaka-solid at napakaganda po, ma'am. Okay, so ayan po siya, ma'am. So maraming salamat sa iyo, ma'am Karen. Huwag niyo po kalimutan, ma'am Karen, i-unbox, i-video at i-share sa ating shop sa TikTok. Kahit sa TikTok shop lang po, ma'am, or sa TikTok application para kumalat po yung video natin na legit po yung paninda natin sewing machine po, ma'am Karen. So thank you so much. God bless and more power po.